Hello guys! Hello Sagittarius! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Sagittarius. This is general reading. Pwede kang makaresonate, gamitin mo ang iyong intuition sa panonood. Okay, you have 3 cards here: empowerment, rest, and dream big. Okay. Sagittarius, sinasabi ng bala sa'yo dito na you're more powerful than you realize. It's safe for you to be powerful. So, sobra kang powerful daw, may authority ka daw, pero hindi mo yun masyadong nare-realize. Ngayon mo lang to malalaman, lalo na sa July, month of July, na you have the power, you have the authority sa kung ano man na authority na to. And it's safe for you to be powerful. Okay? Yung iba naman sa'yo dito, sinasabi ng bara sa'yo, Sagittarius, na rest. Kung masyado ka ng pagod na pagod sa trabaho, negosyo, or sa pamilya, obligation, yun nga, duties and responsibilities, take a nap and get some rest pag may mga pagkakataon. Dream big. Dream big card, sinasabi sa'yo na let go of small thoughts about yourself, see yourself succeeding. Eto, resonated siya dito. 'Di ba? Sinasabi ng bara sa'yo dito na huwag kang mag-settle sa less. Huwag kang mag-settle sa isang sitwasyon na alam mo na may mas deserve ka pa. Okay? And just prove to yourself na kaya mong magtagumpay. Or parang ipoprove mo sa sarili mo na you are powerful, you are authoritative, or you have the power. Parang ganun. Pasensya na guys, gumagalaw ang ating mesa. Okay, pasensya na. Okay. Okay. Second deck tayo. Sagittarius. Okay, choosing your path. Choosing your path and overcoming obstacles. Wow. Sinasabi ng baraha sa'yo dito, Sagittarius, na lahat ay posible. Okay? So, piliin mo kung ano yung pathway, kung ano yung direction, or kung ano yung journey na gusto mo. You can overcome anything. You can overcome all the obstacles and challenges na meron ka sa ngayon. So, wag kang matakot. Okay? Wow. Ang ganda naman ng baraha mo. Okay, tingnan natin sa third and last deck mo, Sagittarius. Okay, ang ganda niya na. Sa ilalim mo, kunin natin yung energy. This is 4 of swords. Okay. This is the bottom. Ang bottom mo dito is Queen of Pentacles and Chariot and 4 of Swords. So, sinasabi ng bara sa'yo dito, Sagittarius, na huwag kang magpanik. Okay, huwag kang magpanik. Kailangan mo magpahinga kung kailangan ng pahinga. Para magkaroon ka ng energy. Parang ganon. So, if you need energy, if you need, alam mo yun, pag pagod ka, magpahinga ka. Okay? Wag mong, kung baga, ipagkait sa sarili mo yung pahinga. The Chariot and Queen of Pentacles, sinasabi ng bara sa'yo dito na yun nga, ma-overcome mo lahat ng challenges mo. And there's a relocation, there's a travel, there's proceedings. Meron ditong movement and choices, relocation. And nakikita ko sa'yo dito na kung saan ka man gustong pumunta,
alam mo sa sarili mo na doon mo makukuha yung financial success na minamanifest mo. Okay. Six of Cups and King of Pentacles. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na may naiisip ka, may posibleng isa kang kamag-anak na financially stable, ang posibleng makatulong sa'yo. But the problem is, yun na nga, nakikita ko sa'yo dito na siguro hindi maganda yung relationship mo sa kanya, but siya lang yung pwedeng makatulong sa'yo. So, ang gagawin mo ngayon, kailangan mong lakasan ng loob mo, okay? You have the power, eh. Diba? You have the authority, eh. So, humingi ka ng tulong, doon sa taong yon kung talagang gusto mong makuha, kung ano yung gusto mong makuha. Ace of Cups, sinasabi ng baraha sa'yo dito na i-continue mo lang kung ano yung ginagawa mo sa ngayon, Sagittarius, kasi sobrang aapaw yung cups mo. Bakit? Meron kang minamanifest together with your family na posibleng mamamanifest siya by the end of July. So, ibig sabihin niya, maybe nagmamanifest ka ng travel sa international, maybe sa USA, Canada, sa Europa, or kung saan pa man, kasama ang buong pamilya. And, isa yun sa mga possible na mamamanifest mo. Yung iba din sa inyo dito, sinasabi ng baraha, na siguro for the past, how many years? 4 years siguro, or 6 years, or 10 months, siguro you are financially stable. Maybe kumikita ka ng malaking halagang pera. And, during the season na walang-wala ka, marirealize mo yung past mo na parang nakahiga ka sa pera nun eh. Yung parang marirealize mo ngayon na dati sobrang dami ng pera mo. Diba? Marirealize mo na dati sobra kang financially stable. But ngayon, nagsisisi ka kung bakit hindi mo inalagaan yon. Kaya nga lumabas yung Four of Pentacles. Kasi sinasabi sa'yo ng baraha na if ever lang mabigyan ka ng pagkakataon ulit na maging financially stable, make sure na matuto ka na sa mga pagkakamali mo. 'Di ba? Yung iwasan yung sobrang bisyo, sobrang spending, or kung ano pa man. Okay, Queen of Wands and Knight of Pentacles. So, sinasabi ng baraha dito, everything happens for a reason. May financial breakthrough na posibleng mangyari sa buhay mo kasi nandito yung Magician. May milagro na pwedeng mangyari, may mag-offer sa'yo ng job or opportunities. But you need to be very, very careful about your money. Okay? Kasi nandito yung Magician, sinasabi ng Magician sa'yo na baka pag nakahawa ka ng malaking halagang pera, mawala lang siya na parang bula. 'Di ba? Parang ganon. So, if, for example, nagpaplano kang mag-loan ng money sa bangko or kung kanino man na, or kung saan man na lending company, you need to be very careful na yung money na yon ay nasa, kumbaga, mayroon kang plano sa pera na yun, hindi para yun sa bisyo or sa sugal. Kasi pag ganon, nandito yung Magician, sinasabi na hindi ka makakalaya niyan sa financial mo kung patuloy mong sasayangin yung pera mo. Okay? Okay. Zero the Full High Priestess, isang risky na pagsisimula ang gusto mong gawin. So, may binakikita ko sa'yo na plano mong mag-loan ng pera, it's either sa bangko or sa lending company para magnegosyo or para magkaroon ng negosyo. But, sinasabi ng High Priestess na makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition kasi yung intuition mo daw ang siyang makakapagsabi sa'yo kung talagang seryoso ka dito sa plano mong ito. And Ten of Pentacles, sinasabi ng baraha dyan na kung ano man ang napaplano mong gawin mo na. Kasi talagang magdadala yan sa'yo ng financial success. But, yun lang, makinig ka. Make sure, especially kung negosyo yung gagawin mo, or plano mo negosyo, huwag mong hahaluan siya ng bisyo. Huwag mo siyang hahaluan ng sugal. Ibig sabihin, kung negosyo yung gagawin mo, yung negosyo na yan is negosyo talaga. Hindi yung negosyo na yan is imimix mo sa mga gastos mo sa pamilya, sa expenses, or hahaluan mo siya ng sugal. So, you need to be very, very careful. And at the same time, sinasabi ng baraha sa'yo dito na mag-iingat ka sa paghahawak ng pera, lalo na sa mga lugar na delikado. Like for example, wag kang magdadala ng malaking halagang cash kung sasakay ka ng public transportation. Or maybe wag kang maglalagay ng pera sa wallet mo, tapos ilalagay mo yung wallet mo sa likod ng pantalon mo.
Yung parang kailangan mong maging careful, kailangan mong maging parang aware sa paligid mo, lalo na kung may hawak kang pera. Okay? Thank you guys. Bye!